Magandang araw mga paps, mga guys. So ayun, may share lang ako regarding dito sa ating motor, dito sa battery niya. Kasi ayan no, pagka on mo pa lang 11.9 hanggang ganyan lang. Kasi dapat yan nasa 12.4 pataas. Ganyan yung battery, or 12 man lang. Tapos pag pinaandar, siyempre magbabawas yan kasi may load. Ayan, 13.7, 13.9 ganyan. Hindi na siya nahirapan na siya maging 14 volts man lang. Pag tinignan natin dito sa ilaw, blinking. Ayan. Mas mapapansin natin dito sa tail light. Ayan o. Diba? Nagbi-blink siya. Lalo na pag gabi. Halatang harata. Dati naman hindi. Kaya pinagsospetsahan ko is yung battery kasi 2 years na siya. Kaya ngayon guys, is naisipan ko i-charge siya. Ayan, i-fully charge. Ayan o. 13.8. Ganyan lang siya no. Hindi na siya nagpo-14 or mahirapan siya. Ayan. Kaya kailangan natin tanggalin yung battery para i-charge. Ayan. I-fully charge natin mga paps, mga guys. So ito lang ang pagtanggal ng battery yung cover niya. Phillips screw lang, isa lang. Okay, tanggalin natin yung cover niya. Ayan. Pagka natanggal natin yan is may another cover pa ng ating battery, mga kaklik. Ayan. Yung video ito yung para sa yung sa bago, or kung matagal na kayo may click, pwede nyo rin pong panoorin. Ayan, pag natanggal na yung cover, so tungkobin lang natin ito yung pinaka cover na para hindi mabasa yung battery. Yan. Okay, gamit lang tayo ng screwdriver. Okay, 2 years na rin mahigit itong battery ko, kaya kailangan na rin i-charge kasi dati hindi naman blinking yung mga ilaw ko, pero hindi pa naman nag-a-appear yung battery indicator. Ko lang kasi nga, 'di ba, 2 to 3 years lang daw tinatagal kasi ng battery, kaya i-check na rin natin ito. Ayan tanggal na yung pinaka cover niya. Ang diskarte dito pag magtatanggal is unahin yung lagi yung negative terminal bago yung positive Ayan, so tanggalin lang natin, tapos pag magbabalik mamaya una naman yung yung positive terminal. Okay, so ayan, tanggalin natin. Ayan, medyo binilisan ko lang yung video para ayan tanggalin lang natin yung positive. Okay, so tanggal na yung battery mga pops, mga guys. Ayan, ito na itong battery ko. Genuine battery to, stock battery, kaso 2 years na siya. So i-check muna natin bago natin i-charge. Diba kanina nung sa 11.9 nung nasa motor ganun. So dito, ayan, gamit tayo ng tester. So isa-set natin ito sa sa DC, 20 volts DC. Kasi ito, ayan 20. Tapos yung negative na terminal niya sa negative, yung itim, pula, yung positive. So tingnan natin kung ilang voltahe na ito. 13.04. Okay? Yan, 13.04. So hindi naman ganun kalobat, pero kailangan tingnan natin ang kaibahan pag after ma-fully charge Ayan So ito yung battery charger ko. Ayan. Pwede ito sa kotse rin ng mga battery. Okay. Ayan. May indicator yan na ilaw. Pag na full charge na yon, nakailaw na lahat or ma-off na yon yung mga ilaw niya. So i-clamp lang natin dito yung siyempre yung negative, yung itim dyan sa negative, yung pula positive. Yan. Ilagay ko nga pala yung link nito ng battery charger dyan sa description, baka gusto nyo or kailangan nyo. Yan. So itap natin sa mga terminal para ma-charge na natin. Pagka-tap mo pa lang na ganyan pala mga guys, ayan, iilaw na agad. So fully charge tignan natin, tignan naman natin pag naisaksak natin yan, hindi nga ganun kalobat itong battery ko, pero dapat to tignan natin kung fully charge is dapat kahit mga 14 man lang. Ayan nag-charge siya ng dapat pagka ma-fully charge ito mawawala yung mga ilaw na yan. Try natin kahit 30 minutes nating iwanan dapat mawala yan, para ibig sabihin fully charged talaga siya So 13.03 kanina yan, after 30 minutes. So ayan, nakasaksak pa rin pero naka-off na yung niya ilaw niya. So ibig sabihin fully charged na yan. So tignan natin ngayon kung tumaas na yung voltahe niya, kung fully charged. Diba kanina 13 point ngayon ilan yan, 14.1. Tumaas, di ba? Nakasaksak pa yung battery, tapos tinest natin 14.1.
So dapat ganun eh. Ang sagad na ano niya eh. Ayan, so tanggalin natin sa pagkakano yung naka-clamp. Tapos testerin natin ulit. So nabawasan siya 13.9 o parang ganun din 14. Ayan. So ngayon, i-test na natin, ilalagay na natin sa motor, tingnan natin kung yung sa blinking ng ilaw kung may ano ba, kung mag-o-okay ba siya, no? So ibalik lang natin ito, gaya nga ng sinabi ko kanina, unahin yung positive terminal bago yung negative sa pagbabalik. So yun, test na natin, on. 12.7, di ba kanina hindi na charge, 11.9, ganun. Yun, sobra-sobra sa 12.04. So okay to, na fully charge na eh. So paanda rin natin. Ayan, okay. Yan, dapat pumalo yan ng 14 volts yan, 14.1, ganyan. So tignan natin ngayon yung ilaw kung hindi na nagbi-blink. Ayan na, di ba? Pansin nyo, wala na, steady na siya. Kasi nga, na fully charge. Ayun. So kailangan natin lang i-fully charge din pala, no? Dito, okay naman, ano? Yun, pwede rin pala yun, ano? Pagka luma na yung battery nyo, 2 years na mahigit, pwede rin yung i-fully charge pagka naka-experience din kayo ng ano, nagbi-blink na mga ilaw. Ito, dapat pumalo to ng ano, 14 man lang volts. Pero dapat pagpatakbuhin to eh. Ayan, observe natin, ha? 13.8. Yan. So pag pinatakbo mo yun ng matagal, papalo yun ng ano, ng mga 14 volts, ano. Okay, so ganun lang. So ibalik lang natin, ganun lang ang pagbalik, cover niya. Okay, so yun. Thank you for watching mga paps, ano. Sana makatulong pag na-experience nyo rin yung ganung ano, yung ganung nagbi-blink yung ilaw kung mahina na yung battery nyo. I-charge nyo lang, no. I-fully charge natin, kaya kailangan nyo ng battery charger, no. Okay, nasa description lagay ko yung link. Thank you for watching mga paps.